At ito na nga, mga kababayan, hindi lang banta, kundi tuluyang sinampulan na ang mga iniidolo nating mga milyon ang followers at laman ng mga viral videos ngayoy binura. Tuluyan ng tinake down ng Meta ang Facebook pages ng ilan sa mga pinakasikat na social media influencer sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa isang malaking kasalanan, ang pagpopromote ng illegal na online gambling. Oo mga kaibigan, sina Boy Tapang, Sach Nalaparan, Kuya Lex TV at pati si Mark Anthony Fernandez, burado na sa Facebook. Ang dahilan? Ayon mismo sa Meta, sila'y sangkot sa promosyon ng mga sugalan na wala namang lisensyang legal. Pero hindi lang basta page deletion ang usapin dito. Sa likod nito ay ang madilim na mundo ng online na sugal, milyong kita at banta ng mga kasong estapa. Tila isang babala ito na kahit gaano kakasikat, pag nilabag mo ang batas, kakasuhan ka, tatanggalin ka at maaari pang masira ang pangalan mo. Sino pa ang susunod? At anong aral ang dapat nating matutunan sa nangyaring ito? Yan ang sasagutin natin ngayon dito sa ating masusing pagsilip sa malaking iskandalong ito ng mga influencer at ang crackdown ng pamahalaan kontra sa iligal na online gambling. Mismong ang Meta, ang may-ari ng Facebook, Instagram at iba pang higanteng social media platforms ang nagpatupad ng malawakang crackdown laban sa mga lumalabag sa kanilang community standards, partikular na sa patakarang kontra sa pagsusugal. Ayon sa ulat, bahagi ito ng joint operation sa pagitan ng Meta, Digital Pinoys at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sa unang bugso ng operasyon, natanggal agad ang mga page ng mga high-profile na influencer. Sach Nalaparan, may 9.7 milyong followers, Boy Tapang, 5.5 milyong followers, Mark Anthony Fernandez na may 242,000 follower at Kuya Lex TV na may 100,000 followers. At hindi pa dyan nagtatapos. Ayon sa ulat, nasa 20 influencer ang na-flag at isinubmite para sa review. Sabi ni Ronald Gustilo ng Digital Pinoys, "Some of these influencers thought they were untouchable, that we were bluffing. They gambled with the law and now they're facing the consequences." Malinaw ang mensahe. Hindi hadlang ang kasikatan para panagutin ka sa batas. Sabi pa ng CICC, ito ay simula pa lamang. May mga susunod pang batch ng influencers na inaasahang madadamay sa pagkalat ng sugal sa social media, lalo na kung patuloy silang magmamatigas at di makipag-cooperate. At alam nyo ba kung magkano ang kitaan ng mga influencer sa pag-promote ng sugal? Tumataginting na 2 million pesos kada buwan. Yan ang tinatayang kinikita ng mga influencer sa pagpopromote ng illegal online gambling platforms, ayon kay CICC Deputy Executive Director Renato Aboy Paraiso. Isinumalat niya ito sa programang Ahenda ng Billionaire News Channel. Malaki talaga yung compensation sa kanila. I've heard it's 500,000 pesos per week kapag medyo okay ka na at malaki ang following mo, ayon kay Paraiso. Ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, kalahating milyon bawat linggo. Pwedeng umabot ng 2 milyon ang kita sa pagpapromote ng isang sugalan. Pero teka lang, hindi ba't illegal ito? Ayon pa kay Paraiso, may ilan sa mga influencer na nagsasabing hindi nila alam na illegal ang sugal na kanilang ine-endorso. Pero tanong, talaga bang hindi nila alam? O nagbulag-bulagan na lang sila dahil sa laki ng perang ipinapasok sa kanila? Ayon kay Paraiso, some of them say that. Gusto kong paniwalaan yun kasi nung nalaman nila na illegal pala, yung iba kusang tumigil. Pero para sa ibang matitigas ang ulo, mas malalim ang kahihinatnan. Hindi basta warning lang ang ibinibigay ng CICC. Ultimatum ito. Noong Lunes, Hulyo 14, binigyan ng deadline ang mga influencer at content creators na tumigil na sa pagpropromote ng illegal na online gambling. At ayon sa CICC, kung hindi sila sumunod, maaari silang padalhan ng abiso, investigahan at kasuhan. Ang mas mabigat, posibleng makasuhan sila ng syndicated estafa. Sa kasalukuyan, ayon kay Paraiso, almost all complied. Pero may ilan pa ring defiant, matitigas, ayaw sumunod. Ang mga hindi susunod ay hindi lamang mawawalan ng Facebook o TikTok account. Maaaring umabot pa sa korte ang laban. At kung mapatunayan, estafa yan, krimen, kulungan. Paalala ng CICC at Digital Pinoys, ang iligal na online gambling ay hindi simpleng sugalan lamang.
Maraming beses na itong nasangkot sa mga phishing scams, e-wallet fraud, hindi pagbabayad ng panalo, money laundering, at ang masaklap, pagkabaon sa utang ng maraming Pilipino. Kaya tinuturing na rin itong panluloko at paninira ng kabuhayan. Pati si Senador Raffy Tulfo hindi na nakatiis. Sa isang press briefing kamakailan, nanawagan ng senador ng total ban sa lahat ng online gambling advertisements, lalo na kung ina-endorso ng mga influencer o artista. Maybe for them it's just a job, pero hindi nila naihisip na maraming buhay ang nasisira dahil sa endorsements na yan. Sabi pa ni Tulfo, baka nga hindi alam ng mga celebrity influencer na ang mismong kamag-anak nila ay addict na sa sugal na sila mismo ang nag-endorso. Because of you, I went bankrupt. Because of you, my life was ruined. Ito ang mga salitang hindi nila maririnig online, pero marahil ay nararamdaman ng mga taong nadamay sa sugal. At ngayon, bilang bahagi ng aksyon, pumirma na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng Memorandum of Understanding o MOU kasama ang Ad Standards Council o ASC para sa pre-screening ng lahat ng gambling ads sa TV, radio, online at kahit mga billboard. Mga kaibigan, malinaw ang mensahe. Walang sino man ang untouchable. Kahit gaano ka kasikat, kahit gaano karami ang followers mo, kung ikaw ay sangkot sa illegal, hahabulin ka. Hindi ito issue ng pagiging influencer, isa itong issue ng responsibilidad. Pera? Oo, malaki. Pero kung kapalit naman ito ang tiwala ng tao, ang kinabukasan mo at ang kalayaan mo, sulit ba? Ang pagiging influencer ay hindi lang karangalan, isa rin itong responsibilidad. Bawat post mo, bawat endorsement, bawat video, may epekto yan. At kung ang epekto niyan ay pagkasira ng buhay ng iba, hindi mo na trabaho yan, kasalanan mo na yan. Ayan ang mga content creator dyan, ngayon pa lang, mag-ingat, maging responsable. Isipin ng mas malaking epekto ng inyong ginagawa. At sa mga manunood, matuto tayong maging mapanuri. Huwag basta magtiwala dahil lang sikat. Huwag hayaan ang ating paghanga ay maging daan para tayo ay maloko. Sa huli, ang kasikatan ay hindi pananggalang sa batas at ang social media ay hindi dapat maging pugad ng panloloko. Merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa at lumalala ang epidemic na ito. It's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop. Hindi yung regulated. Hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan?